So, grabe itong mga sangkay. Pinakamakapangyarihang tao sa bansang Pilipinas at kaibigan nila PBBM. Ngayon, mga sangkay, binanggana ng Pangulong Marcos. Pinakamakapangyarihang tao ito, ha? Hindi po sinanto ng presidente natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong mga kababayan? So ito nga po, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong pinakamakapangyarihang tao na binangga ni Pangulong Bongbong Marcos na walang takot. Ang matindi pa po dito, kaibigan niya po ang pamilyang ito mga sangkay. Ngayon, ito ang twist. Malaki po ang ginawang, ngayon sumabog kasi mga sangkay ang malaking sinasabing di umano kalukuhan itong malaking malakas o ano ba tawag dyan mga sangkay, isa sa one of many strongest and very influential na tao. So eto na nga mga sangkay, ang presidente ng Pilipinas may matinding ginawa ngayon at ito pong ginawa niya, ibanggain ang pinakamakapangyari. So, eto na nga mga sangkay. Ang presidente ng Pilipinas, ibinangga na po ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pinakamayaman mga sangkay, walang iba kundi ang mga Villar. Ang nakakagulat dito, sa kabila po ng malaking iskandalo mga sangkay na kumakalat ngayon about dito sa mga Villar, dahil po sa prime water na yan, may isa pong nagtatanggol sa kanila. Alam niyo ba kung sino yan? Si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin yan. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.49 million subscribers na. Ilang tulog na lang, 1.5 million subscribers na tayo. Kaya naman, i-subscribe nyo na po ito. Ngayon din, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Ngayon, ito na mga sangkay. So, dineklara na nga po ng Palasyo ng Malacanang ang pagpapaimbestiga patungkol po dito sa prime water. Ito yun mga sangkay, ito pong sinasabi nilang negosyo or isa sa mga business ng mga Villar na sana ay makatutulong mga sangkay sa maraming kababayan po natin, lalong-lalo na po sa Bulacan. Mukhang problemado mga sangkay at matagal na pala nilang matagal na daw po pala nilang nararanasan itong malaking problema. At mismo mga sangkay, mga politiko o mga leader sa lugar na nasasakupan, mga sangkay, hindi po makapalag sa mga Villar. Ngayon, ito ang ginawa ni PBBM. Nagdeklara ng pag-iimbestiga dito sa prime water. Ngayon mga sangkay, ang nakakagulat dito, kasi nga po ito, si Vice President Sara Duterte. Ayan. Tingnan nyo ang kanyang sinabi mga sangkay. Ito daw po ay dahil lang sa politika. Pakinggan nyo ha. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Grabe, no? Tagapagtanggol ng oligarko. Diyos niyo, Marimar. Politika ba? Pakinggan po natin ito kung politika. Ito po yung mga nagre-reklamo sa prime water. Pakinggan nyo, ha? Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Grabe itong pasabog ng Rappler. Talagang dito, ang views na ito, 100,000 views mahigit. Pero sa Facebook, milyon-milyon na mga sangkay. Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At siyempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Tingin ko ito yung ikatatalo po talaga ni Camille Villar. Yan ang campaign speech nila Piñas Representative Camille Villar nung pumunta ang alyansa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Hindi niya
binabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihinga niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig. Kasi palaging wala tubig. Pero mahal ang singil. Ang Prime Water ay pagmamayari ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar. Isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. 2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District at simula daw nun ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike. Pero alas 3 ng madaling araw kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Grabe, Dahil no? nitong mga nakaraang taon, lagi silang nawawalan sa buong maghapon. Minsan tumatagal daw ng 2 araw na walang tumutulo sa gripo. Po, minsan nantok ako. Minsan bunggo na ulo ko dyan, kakap-kap-kap dahil simpre Pero sinisikap ko yan. Grabe, kawawa Ito yung naman si Lola. kusina nila, Nanay Ike. Buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit. Kaya natambakan na sila ng huhugasin, parang yan. Dito, papakita ko sa inyo yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila. Ayan. So, meron na silang tubig ngayon. Pero para sa atin, mahina yan. Pero para sa kanila, yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Grabe. Si Even Kalahati, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-take over sila ng 2018, Oh my goodness. So 2018, time ni PRRD ito. So ano to, trinabaho? Panahon po ni Tatay Digong to Ayan o, tapos anong nangyari? ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga rationing. Mismanagement talaga ang mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, yung sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na-educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. Paano naman daw kasi bago pumasok ang Prime Water? Napakataas ng kita ng water district nila. Pero simula 2018, pababa na ng pababa Kita at nyo na? nag-negative 5 million pa noong 2020. Ang Grabe. sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, baka tumaas pa ang singil ng tubig. Grabe. So ito po yung problema ngayon mga sangkay. Actually, mahaba to. Marami pong nagrereklamo dito. Ayan, marami pong nagsasalita dito ng mga kababayan po natin sa Bulacan na talagang grabe daw po itong Prime Water. Ngayon, hindi lang naman po yan sa Bulacan. May iba pang mga lugar. Ngayon, mga sangkay, ito, ang nagrereklamo po yung mga opisyal po mismo doon. Tingnan po ninyo. Kausap din namin ng luwa. Nandun din ang luwa, nandun lahat, Kasi pinag-usapan wala silang magawa, mga sangkay. Hindi po sila makaporma sa mga bilyar daw namin. Kasi sabi ko, ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo ng salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, lalong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? O, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang Tinawagan yung Prime Water. Ang nangyari, sumasagot. walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So wala talagang parang Grabe. marinig tayong taong bayan. Kaya ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? But humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Nako. Kasi para malaman natin, baka, tingin ko baka marami ng mga violations. Ang tanong namin nga sa luwa, paano po natin paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Kita nyo? Mga officials yan. Sa Bulacan. Wala pong magawa, mga sangkay. Ganyang kamakapangyarihan, ano? Ngayon, eto na ang nangyari. Bigla pong nagkaroon ng isang announcement. Pakinggan po ninyo. Good morning. Or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So, how does the palace respond to this call? Eto na.
Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon Yan na. ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Okay. Mag-uutos po ang Pangulo Ayan na. para mag-imbestigahan po ito. Ayun na. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Ngayon, ito ang desisyon mga sangkay. Unang-una po sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat, ay hindi pang negosyo lamang, kundi kung hindi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan po ito. Boom! Oligarko yan. Makapangyarihang tao. Ngayon, paiimbestigahan ng Pangulo. Panahon po ni PRRD, ano nangyari? Niluhuran mga sangkay. Ngayon, bawal na yan. Kasi marami nga po ang nagrereklamo. Marami po ang, kumbaga, nakakita mga sangkay sa ginagawa. Talagang may mali. Mismo mga officials daw, di umano, hindi sila makaporma. O ngayon, presidente na po ng Republika ng Pilipinas ang magpapaimbestiga. Walang kaibig-kaibigan dito, kahit magkaibigan po yung mga yan. Marcos at Villar. Kasi nga po, hindi po pwedeng, porket kaibigan, okay na. Kahit nahihirapan yung mga Pilipino, okay na kasi tropa eh. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Pabor ba kayo dito sa ginawa ni PBBM na banggain at paimbestigahan ang pinakamakapangyarihang tao at pinakamayamang tao sa Pilipinas? Comment down below mga sangkay, ano po ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.